Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carlito. 43 anyos at ako po'y isang tindero at nakatira sa isang tahimik at matiwasay na probinsya sa Capiz. Bata pa lamang po ako ay takot na ako sa mga aswang. Sila kasi iyong mga tipo na gagawin ang lahat para makapanghawa at makapambiktima. Hindi nga lang natin alam kung papaano kasi nga ang kanilang mga lahi ay iba-iba at napakahirap nilang makilala. Sa murang edad ay nasaksihan ko kung ano nga ba talaga ang isang aswang. Katulad lang natin sila, normal na tao ngunit sa umaga lang. Pagsapit ng gabi ay malala pa sila sa demonyo. Kung saan-saan nakakagapang, maraming kakayahang nagagawa at hindi kumikilala kahit kaanak pa. Isa sa buhay na halimbawa ang aking lola Saning na isang 75 years old na. Sa kabila ng kanyang katandaan ay maliksi pa rin kumilos si lola. Nagagawa pa niyang magwalis at maghugas ng plato. Tahimik lamang si lola, Kuya Bari. Nakahiligan na niya ang maupo sa kanyang silyang tumba-tumba tuwing hapon habang kinikwentuhan ako. Akala ko po noon lahat ng kanyang isinasalaysay ay pawang kathang isip lamang. Hindi ko akalaing ang mga iyon pala ay base sa tunay na buhay. Hindi ko pa malalaman noon ang buong katotohanan kung hindi ko natuklasan ang tunay niyang pagkatao. 15 anyos pa lamang po ako nang magkasakit si Papa. Mahina ang puso ni Papa kaya hindi siya pwedeng mapagod. Ni ang simpleng pagsisibak ng kahoy ay napapagod na kaagad siya kaya pinagbawalan siyang gawin iyon. Buti na lamang mayaman ang pamilyang pinagmulan ng aking ama, Kuya Bari. May natatanggap siyang mana mula sa lolo at lola sa father side ko po. Ito ang ginamit nila mama para makapagsimula ng bagong buhay. Dati kasi silang empleyado sa isang advertising company sa Maynila, ngunit dahil nga sa sakit ni Papa ay pareho silang nahintong dalawa. May kaunti silang naipon sa bangko pero naubos sa pagpapagamot ng aking ama. Buti na lang talaga mabait at maintindihin ang aking mga abuelo na magulang ng aking ama. Tinulungan nila kaming makabangon. Noong medyo kaya na ni Papa na gumalaw-galaw, nagpaalam sila sa mga matatanda na uuwi na lang muna ng probinsya. Sa tahanan naman ng nanay ni Mama, kina Lola Saning. Dito kami nanatili hanggang sa magdiwang ako ng 16 kong kaarawan. Naging maayos naman po ang paninirahan namin ni na Mama sa bahay ni Lola dahil bukod na nasa gilid ito ng kalsada ay marami din kaming nakikitang mga tao na paruot parito. Hindi kami mabuburyong katulad noong una na palagi na lamang kaming nasa loob ng kwarto at nakaabang kung kailan may bibisita sa amin. Nagpatayo po ng tindahan si Mama at ito ang pinagkakabalahan naming pagkakitaan. Si Papa naman ay nanatili sa kanyang kwarto at nagme-maintain ng kanyang gamot. Bawal siyang magbilad, mapagod o malungkot kaya hanggat maaari ginagawa namin ang lahat mapanatili lamang siyang okay at kalmado. Kalaunan naging abala si Mama sa tindahan. Palagi na kaming mayroong suki hanggang sa tuluyan ng napalagunga ni Mama ang aming negosyo. Dahil dito, paminsan-minsan niyang inaatang sa akin ang trabaho sa pagpapakain kay Papa, pagpapainom ng gamot at pagpapatulog. Ginagawa ko naman po ang lahat ng iniutos sa akin ni Mama, Kuya Bari. Kaya lang, palagi akong may napapansin. Sa kadahilan ng pagkalabas ko ng kwarto ay makikita kong pumapasok naman si Lola sa silid ni Papa at itinataon niyang papasok siya nang hindi ako nakatingin sa kanya.
Nalaman ko na lamang ang tungkol doon nang minsang aksidente akong nakalimot at naiwanan ko ang aking note sa ibabaw ng mesa ni Papa. Kailangan ko kasing isaulo ang mga nakasulat doon dahil nga nagtakda ng quiz ang aming teacher sa Filipino kaya nagmamadali akong bumalik sa kwarto ni Papa. Hindi ko alam kung ano ba ang magiging reaksyon ko nang mapansin kong hindi na nag-iisa si Papa pagpasok ko sa kwarto. Hindi rin yata nila ako napansin dahil abala sila sa pag-uusap. Base sa aking narinig, napipilitan silang dalawa tungkol sa isang bagay na labis kong ikinatakot. Ang bertud ng pagkaaswang ni Lola. Naririnig kong pinipilit niya si Papa na tanggapin ang kanyang bertud. Tutal naman daw ay matanda na siya. Hindi na raw niya ito kailangan at siguradong maglalaho na parang bula daw ang sakit ni Papa sa puso. Biglang lalakas siya at babalik sa dati ang tikas ng kanyang pangangatawan. Natutup ko ang aking bibig. Sa sinabi pa lamang ni Lola ay para na niyang ipinagtapat kay Papa na hindi siya normal na tao. Na siya ay may tinatagong sikreto na hindi niya magawang isiwalat sa iba. Nakikita ko pa nga ang pag-iling ni Papa sabay sabing kahit mamatay siya ay hindi siya papayag na maging isang aswang. Mas gugustuhin pa raw niyang pumanaw bilang isang normal na tao kaysa sa bawian siya ng buhay dahil sa pagkahayok sa laman naman ng mga tao. Makailang beses kong narinig ang usapang iyon sa pagitan nilang dalawa. Si Mama naman ay parang walang nalalaman dahil kung nasa bahay man siya ay palagi siyang nakaharap sa tindahan lamang. Hindi na siya halos nagkaroon ng oras sa amin. Akala ko titigilan na ni Lola si Papa. Ngunit isang araw ay nagulat na lamang ako. Pinasok na naman ni Lola si Papa sa kwarto nito sabay pilit na naman kay Papa na tanggapin ang bertud na ibinibigay nito. Noong mga oras na iyon, Kuya Bari, ay kakaiba ang tono ng pananalita ni Lola. Mababa at malagom ang kanyang boses. Hindi ko pa nga alam kung bakit para siyang sinasapian habang pilit na inaalok kay Papa ang tungkol sa pamana niya. Ngunit naging matigas si Papa. Hindi niya tinanggap ang nais na ibigay ni Lola kaya naman gumisi ang aking abuela at walang ingay na kumubabaw kay Papa. Nahintakutang umatras ako at nagtago sa likod ng kurtina noon. Nanginginig ako sa takot. Hindi ko naman magawang sumigaw dahil baka bumawi si Lola at magpanggap. Tapos ako na naman ang sasabunin ni Mama. Basta ang alam ko lang, Kuya Bari, narinig ko ang nasasaktang ungol ni Papa sabay ang paghabol ng kanyang hininga na para bang sinasakal siya. Ayoko na sanang silipin, kaso lang labis talaga akong nag-aalala lalo na sa nasa mismong kwarto ako ni Papa. Bahagya kong hinawi ang kurtina at nanlaki ang aking mga mata nang masaksihan ang karumal-dumal na krimeng walang ibang may kagagawan kung hindi si Lola. Gusto kong magwala nang makitang kinakampay na ni Papa ang kanyang mga kamay. Para bang umaabot ng tulong. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ko siya magawang lapitan. Literal po na naduwag ako at hindi na nakadalo pa sa kanya. Kitang-kita ko, nakakatakot ang anyo ni Lola. Nang mga oras na iyon, nakataas na ang kanyang buhok na para bang mga sawadin na gumagalaw-galaw. Ang kanyang bibig ay ngumanga at may mahabang dila na lumabas. Ang dilang iyon ay pumasok sa bibig ni Papa at mukhang sumisipsip sa dugo ng aking ama kaya siya binawian ng buhay. Nang kumalma na ang aking ama, naging dahan-dahan naman ang pagbalik ni Lola sa dati niyang anyo. Kinilabutan pa ako nang mag-antanda pa siya
at ipinagdasal ang kaluluwa di umano ng kanyang suwail na manugang. Inayos pa nga niya ang posisyon nito at kinumutan na animoy natutulog lang. Matapos yun ay umalis siya ng kwarto na parang walang anumang nangyari. Noong mawala po siya sa aking paningin, pakiramdam ko po ay mukha akong kandilang dahan-dahang natutunaw. Nawalan ng lakas ang aking mga paa at napasalampak ako ng upo sa sahig. Hindi ko alam kung anong dahilan, ngunit hindi ako makaiyak. Ganun pa man ay natatakot ako sa kaalamang patay na si Papa. Dito ko napagtanto kung gaano kasama ang aking lola. Mula nun, hindi na ako naglalapit pa sa kanya. Palagi ko na siyang iniiwasan. Pansin ko nang mapatay ni Lola si Papa at masipsip ang dugo nito ay lumakas itong bigla. Para bang bumalik ang kanyang lakas sa pagkabata kahit pa ang totoo ay napakatanda na ng edad nito. Si Mama naman ay nalungkot ngunit hindi naman nagpalugmok. Nasabi niya sa akin na minsan daw masakit tanggapin ang mga bagay na sadyang nangyayari kahit ayaw daw talaga namin. Gustong gusto kong gumawa at ipaalam sa kanya na si Lola talaga ang salarin sa lahat. Ngunit hindi ko naman magawang magsalita. Natatakot ako, Kuya Bari, na baka sa susunod ako naman ang pagdiskitahan ni Lola. Sa halip na malungkot, inilaan na lamang ni Mama ang kanyang oras at panahon sa pag-aalaga sa akin. Pinili niyang maging abala sa aming tindahan nang sa ganun ay magawa niyang makabawi sa mga pagkukulang niya sa akin noong mga panahong buhay pa si Papa at may sakit pa ito. Noong namatay ang aking ama, Kuya Bari, ay nabaon kami sa issue. Marami ang nagsasabi na baka sinadya ang pagkamatay niya nang sa ganun ay masolo daw ni Mama ang kayamanan nito. Ngunit palagi kong sinasabi sa kanya na huwag pakikinggan ang mga sinasabi ng mga tao dahil hindi naman ito totoo. Nagpapakalat lamang sila ng maling impormasyon para makita nila kung ano ba talaga ang itsura ni Mama kapag ka nagagalit. Alam kong naging abala lang siya sa kanyang ginagawa, pero bumabawi siya. Hindi niya ako pinabayaan. Mabait naman si Mama at mahaba ang pasensya. Palagi niya akong iniintindi kahit may mga bagay na hirap kaming abutin. Kagaya ng kapayapaan. Itinuring niya akong diamante at minahal higit pa sa buhay niya. Hindi ako nabigo sa aming mga hangarin ng aking mama. Marami kaming pinangarap na kasing bilis pa sa kidlat naming nakabit. Nakapagpatayo kami ng bahay, nakabili ng kotse at nagawa pa naming makapagpundar ng negosyo. Minsan, kinausap ako ni Mama. Anya, maayos na din naman daw ang kalagayan ng aming pamumuhay. Bakit daw hindi kami bumukod kay Lola nang sa ganun ay maglaho na ang katiting na takot ko para sa matandang iyon? Natawa lang ako at sinabi ko sa kanya na masaya naman akong kapiling si Lola. Lamang may mga bagay talaga na hindi ko maintindihan tungkol sa kanya. Sabi naman ni Mama, nahahalata din daw niya iyon, lalo na kapag ka nagigising siya sa gabi at naaabutang nakatuwad daw si Lola sa salas. Sobra daw siyang kinikilabutan. Dahil sa kanyang sinabi, Kuya Bari, nagkaroon po ako ng pagkakataon na maikuwento kay Mama ang nangyari noon kay Papa. Isiniwalat ko ang lahat mula sa simula hanggang sa paglilibing namin kay Papa. Namutla at nanlaki ang mga mata ni Mama at biglang napaiyak ito. Nagyakapan kaming dalawa habang humihingi siya ng tawad sa akin. Hindi niya akalaing mangyayari itong lahat sa kanila.
Wala siyang kaalam-alam sa mga bagay na kayang gawin ng lola. Kaya naman nakapagdesisyon siyang lumipat na nga kami ng tahanan. Kahit papaano, napanatag ang bawat gabi ko. Hindi katulad noong una na halos ayaw ko nang pumikit sa takot na baka nakaabang lang siya sa akin at pinagbabalakan na ako ng masama. Medyo malayo sa bahay ni Lola ang aming nilipatan, Kuya Bari. Binili talaga ito ni Mama at pinatayuan ng tindahan. Ang mga suki naman namin ay nakakatuwang nakasunod pa rin sa amin kaya kahit papaano po, hindi kami nawawalan ng aming kita. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at pilit na binubura sa aking isipan ang mga nangyaring masasama. Alam kong hindi ka agad maghihilom ang sugat na nilikha ni Lola sa aking dibdib dahil sa ginawa niya kay Papa ay umaasa akong makakalimutan ko din ang lahat balang araw. Ngunit mukhang mahihirapan akong gawin iyon. Isang gabi, nag-aaral ako sa loob ng aking kwarto. Si Mama naman ay naguhugas ng plato sa kusina. Pareho kaming abala sa kani-kanyang gawain nang magulat sa narinig naming mga katok sa pintuan. Bumaba ako mula sa aking silid at tinungo si Mama. Wala na siya sa kusina kung hindi nasa salas habang nakasilip sa bintana. May kausap siya at tinataboy niya ito kaya naman pilit kong inaalam kung sino ito. Si Lola! Nagmamakaawa si Lola na baka raw pwede namin siyang patuloyin muna sa bahay namin dahil gabi na. Sininghalan siya ni Mama sabay sabing hindi pwede. Napakarami namang araw na pwede siyang dumalaw ngunit bakit sa gabi pa? Nagreklamo naman si Lola at sinabing dati naman kaming magkakasama sa bahay tapos ngayon daw nagre-reklamo na kami. Ewan ko ba kung bakit uminit ang ulo ko at pumihit ako papunta sa kusina sabay hablot sa lagayan ng asin. Dali-daling naglakad ako papunta kina Mama na habang nagsasalita ay naririnig ko pa rin ang pakiusap ni Lola na sana ay papasukin daw namin siya. Ako na ang umiling sa pagkakataong iyon, Kuya Bari. Naalala ko ang ginawa niya sa aking ama kaya galit na sinabi ko sa kanya na hindi siya pwedeng pumasok. Sinabuyan ko siya ng asin nang tangkain niyang umakyat sa tarangkahan. Dito na sumama ang tingin niya sa akin. Anya, ganito na raw ba kami ngayon? Nagsasarili na tapos hindi na namin siya kilala? Dito na sumabog ang ulo ko sa galit at sininghalan si Lola. Sinabi ko sa kanya na hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi siya traidor. Sinumbat ko sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa, lalong-lalo na ang pagpatay niya kay Papa. Umiling naman si Lola at tumanggi sa aking sinabi, ngunit hindi niya magagawang itago ang tunay niyang katauhan. Sa gitna ng pag-uusap namin ay nangati siya ng husto. Kinamot niya ng kinamot ang kanyang leeg hanggang sa magkaroon siya ng mga pantal sa kanyang buong katawan. Ganoon na lamang ang pinaghalo kong gulat at takot nang makita ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang anyo hanggang sa siya ay magkaroon ng matutulis na pangil. Hindi ko alam kung papaano ba ang magiging tamang reaksyon ko. Gusto niyang lumundag ng pagkataas-taas. Ninais niya akyatin ang aming bubungan, ngunit kahit anong taas ng kanyang lundag ay hindi niya magawang makasampa. Umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo, lalo na't narinig kong sinabi ni Lola na takam na raw siya. Matagal na daw niyang gustong tumikim ulit ng tao. Sinigawan namin siya ni Mama at tuluyan na siyang itinaboy. Automatiko namang kumilos kaagad ako. Hindi ko na inisip na siya ang aking Lola at hinagilap ang itak ni Papa na hindi ko na hiniwalay pa sa aking tabi. Basta na lamang akong lumabas at nakitang habang dumidilim ang paligid
ay nagbabago na naman ang anyo niya. Lumabas ako ng bahay kahit halos maglupasay na si Mama sa katatawag sa akin upang papasukin. Anya, wag na daw akong sumugod dahil madedehado pa din daw ako. Ngunit hindi po ako nakinig sa kanya at nagpatuloy lamang sa paglapit kay Lola. Mahirap manghusgahan ay literal na siyang nagiging halimaw at halos ayaw ng paawat sa paglalaway. Ang kanyang payat na katawan ay lumaki at nagkulay itim ang kanyang balat. Tinubuan siya ng matatalas na kuko at matutulis na pangil. Ang kanyang mga mata ay biglang nanlisik at naging kasing kulay pula ng dugo. Naglalarawan ng mukha ng isang galit at gutom na aswang. Natutop ko ang aking bibig nang mapagtantong nangangamoy lansa ang buong paligid. Alam kong galing ito sa katawan ng aswang kong Lola. Umaangil at naririnig ko ang kanyang huni, kagaya ng isang aswang. Dinaklot ng matinding takot ang aking puso. Hindi ko alam kung sa papaanong paraan ako kikilos nang hindi niya malalaman na papalapit ako sa kanya. Hindi ko naman siya binalak na patayin. Gusto ko lamang siyang takutin. Ngunit iba ang nangyari sa amin. Basta na lamang siyang dumaluhong kaya nabitawan ko ang hawak kong itak. Nagpagulong-gulong kami sa lupa habang panay naman ang pagsigaw ni Mama. Napaigik ako dahil napakabilis ng kilos ni Lola. Nagawa niya akong saktan at sugatan nang hindi ko man lang namamalayan. Pakiramdam ko tuloy mawawasak ang aking balat sa sobrang hapdi. Muntikan na po akong sumuko nang makita ang nakakatakot niyang mukha at paglabas ng mahabang dila, ngunit hindi ako nagpasindak. Ginawa ko ang lahat para makalaban at nag-isip ng paraan. Mabuti na lamang may naabot akong bato sa gilid kaya tinantya ko ang bigat nun saka ipinukol sa kanyang ulo. Napaatungal naman si Lola dahil sa sakit at mas lalo pang naging mabangis, ngunit dahil natuon ang kanyang pansin sa kanyang sugatang sentido ay wala siyang nagawa nang bumuelo ako at magawa siyang sipain. Dahil sa lakas ng pagkakasipa ko ay tumilapon si Lola sa may tarangkahan at doon bumalya. Umangil siya at mukhang hindi matanggap na nagawa ko siyang saktan. Dumaluhong siyang muli sa akin at mabangis na pinagkakalmot ang aking mukha. Hindi lang nagtagumpay si Lola sa pag-abot sa aking tiyan na siyang pinupuntirya niya dahil nagawa kong ipananggalang ang aking braso dahilan para ito ang magtamo ng napakaraming kalmot. Kay hahaba at kay tatalas ng kanyang mga kuko, kaya pakiwari ko po ay lalo po akong nanghina, Kuya Bari. Nagkatinginan kami ni Lola. Tila babalak niya akong isailalim sa isang hipnotismo, ngunit nanatili akong alerto. Hindi niya ako nadaig ng kanyang kakayahan. Mapupula ang nanlilisik na mga mata nito at umuungol nang lumayo siya sa akin. Sa pag-aakalang makakaya ko siyang kalabanin ay nagpatuloy ako sa pag-atake, ngunit napagtanto kong mas mabangis pala ito ni sa hinagap ay hindi ko lubos na inaasahan. Kakaiba talaga ang pagkaaswang nitong si Lola. Sa halip kasi na humuni ito kagaya ng isang normal na aswang, ay umaatungal siya. Ang kanyang mga mata ay hindi kagaya ng normal ding aswang na bilugan, kung hindi kagaya ito ng sapusa. Tila ba manipis na linya lamang ito at masakit sa mata kapag kumukurap. Nagawa kong makaiwas sa tangkang pagbaon ng butuhan nitong daliri sa aking dibdib, kaya ang nangyari, ibinalya ako ni Lola at malakas na tinadyakan sa tiyan dahilan para tumilapo naman ako at mamilipit sa sakit. Sakto naman sa malapit sa kinaroroonan ng itak ako napunta,
kaya kahit nangihina man ako ay napangisi ako. Naririnig ko ang mahinang pagmamakaawa ni Mama, ngunit nakapagdesisyon akong tatapusin na namin ito ni Lola. Gusto kong ipaghiganti ang aking ama na walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin lang kami, ngunit nagawa pa niyang patayin. Inihanda ko ang aking itak para masangga ang papasugod na si Lola, pero iba ang nangyari. Nang daluhungin ko na ito ay nagulat na lang ako nang sa likod ako hinablot ni Lola at ibinalibag. Nagkapasa-pasa ako at nagkandasugat ako, lalo na't kinalmot ako ng nilalang na ito at galit na inangilan. Dahil doon ay tuluyan ng nakialam si Mama. Galit na humarang siya sa pagitan ko at ni Lola. Anya, nirespeto at minahal niya si Lola dahil sa sila na lamang ang magkakampi sa mundo. Ngunit hindi niya akalaing magagawa pa rin ni Lola ang trumaydor sa sarili nitong dugo. Hindi ko alam kung may kapangyarihan ba ang salita ni Mama, ngunit bigla kasing kumalma si Lola. Unti-unti ding naglaho ang nakahihindik niyang anyo. Kaya naman nang bumalik na si Lola sa kanyang dating hitsura, napaiyak na si Mama. Sinabi niya kay Lola na kaya naman niya itong kontrolin ang kung anumang kakayahan na mayroon siya. Kahit pa nagmula pa ito sa kasamaan, pwede niya naman itong gawin sa kabutihan. Si Lola lang naman talaga ang susi para sa sarili niya. Tinangka niya akong lapitan, ngunit si Mama naman ang naging mabangis ng mga sandaling iyon. Anya, alam niya ang nangyari kay Papa. Si Lola ang pumatay dito at hindi na niya tatanggapin pa kung pati ako ay sasaktan ni Lola. Nag-iyakan kaming tatlo. Halos naglupasay si Lola sa paghingi ng tawad sa amin. Sadyang mahirap daw kontrolin ang kanyang buong pagkatao, lalo na kapag may katagalan na ang katauhan niyang iyon. Dagdag pa niya ay gusto na daw niyang isuko ang kanyang kapangyarihan, ngunit kung palagi na lamang ganito, baka mas makapanakit pa siya ng maraming tao. Sinabi naman ni Mama na mayroon pang paraan para makontrol ni Lola ang kanyang katauhan. Kailangan lamang niyang magdasal. Maraming dasal na pwedeng protektahan ang sarili. At kalimutan na niya ang kaalamang isa siyang aswang. Kailangan niyang maniwala na gagaling siya, lalong-lalo na kapag nanumpa siyang magsisilbi sa simbahan. Saglit na natulala si Lola. Marahil ay tinablan siya at nag-isip siya ng mabuti. Kahit papaano, Kuya Bari, ay kumalma na rin ako at naglaho ang naglalagablab na galit ko sa aking abuela. Marahil hindi nga niya kontrolado ang kanyang pagkatao. Ang mga aswang ay hindi kailanman ginusto ang naging kahinatnan ng kanilang mga buhay. Hindi nila ginusto na maging halimaw para lamang katakutan ng iba. Kailangan lang ng pananalig sa puong may kapal nang sa gayon ay magawa niyang makontrol ang mga nakahihindik na bagay na parte ng kanyang pagkatao. Matapos ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay inihatid namin si Lola sa isang kumbento at ibinahagi sa kura paroko ang naging pinagdaanan niya. Nagulat kami at natuwa. Hindi naging mahirap para kay Father ang tanggapin si Lola. Anya, wala siyang karapatang humusga. Lahat ng tao ay may kani-kanyang imperpeksyon. Lahat ng tao ay may hindi mabuting nakaraan. Kailangan lamang ipagkatiwala sa Panginoong Diyos ang lahat ng iyon at umasa na magbabago din ang lahat.
Kaming dalawa ng aking ina ay manghang-mangha dahil para sa amin, Kuya Bari, isa po itong milagro. Sapagkat naging masugid na tagasilbi si Lola ng simbahan sa aming baryo. Kahit papaano, nakakalimutan na niya kung ano nga ba talaga ang kanyang mga naging gawain noong hindi pa siya nakakapagdasal sa simbahan. Mas protektado na siya at hindi na gaano inaatake ng kanyang pagkaaswang. Kuya Bari, namayapa si Lola sa edad na 80. Masaya po akong ipaalam sa lahat na pumanaw siya na walang pinagpapasahan ng kanyang bertud. Masakit man ang naging pagkawala niya, ay naging panatag na din kami kahit papaano. Alam naming ibinaon niya kasama sa hukay ang dahilan para maging halimaw ang isang tao. Umaasa po ako na sana sa ibang may mga pinagdadaanan na katulad ng ganito, huwag nating husgahan ang ating mahal sa buhay. Hindi natin sila dapat katakutan. Ang kailangan lamang ay mahabang pasensya, pag-iintindi at pagmamahal. Tulungan natin sila. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento tungkol sa aking lola na alam kong isa siyang aswang. Salamat pong muli and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Carlito. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.